Pod Network Entertainment. Grabe yung nangyari. Oo. Grabe yun. Nangyaring pangyayari. No? Hindi mo talaga ma-expect kung anong meron dito sa... Anything can happen in bago matulog. The Pod Network Entertainment. The Pod Network. Di ba parang sino yun? The Pod Network. Hindi. Ikaw ba yun? Hindi ko alam Bakit ka ba? Sino yun? Sino gumagawa nun? The Pod Network. Hindi ko kaya. Hindi dapat breath. The Pod Network Entertainment. I'm a Navy SEAL. Parang si Jesse the Body. Hello. Hello. Ayan. As you can see, iba yung studio namin with Incel Joker. Oo. Kasi sinabayan namin yung recording day ng Cool Pals dahil magbabakasyon ako. And alam naman natin si Anton can't hold the ship on his own. So, kailangan mag-record ng episode. So, we're delegated to the smaller studio. Yes. Which actually, okay siya. It's not bad. Medyo intimate lang. Parang pang intimate interview to. Nakaamoy ko si Andre ng solid eh. Yun yung pinaka-ayokang nangyayari ngayon. Binigyan pala ako ng Cool Pals ng Jameson tapos pinagalitan ako na Red. Siyempre, as you should. You shouldn't drink while you're working. Pare. Yes. Diba? Unless na hindi mo masyadong binavalue yung position mo dito. Okay lang naman ko. Pinilit na lang ako, Red. Hindi nga pinilit. Tas nung isa pa. Ayun na. Not that we are advocating alcoholism, guys. It's a drink, pare. It's a drink. It's a drink. It's a drinky poo. Usually inside baseball sa Wednesday kami nagre-record. Saan? Sa Pod Network. Ano ba mapagalitan ako dito sa ginagawa ko? Oh my God. Kaninong boss ba yun? Hindi ko alam. Very, very well done. I'm pretty sure maraming podcast people here na tawag doon na capable, very capable to do that. You hear them playing guitar sa labas? Narinig kaya nila? So, ewan ko narinig ng recording pero nagkakantahan na yung Cool Pals sa labas with utter disrespect for the other podcasters here. Magsisimula ba ito ng podcast war? Ayoko silang i-invite kasi at nag-react yung mga tech natin pag nag-start tayo ng shit, mamaya tingnan mo ba pumasok si Muman at si James dito. So wala nang kwenta yung episode. Hindi naman. Like, the Cool Pals. Hindi, joke lang. Pag pumasok si Muman at si James dito, for sure, makita niya na sa title yan. Pumasok si Muman si James sa episode na to. By the way, para bago ko makalimutan, thank you pala sa lahat ng pumunta sa Pampanga. May anim na bago matulog. Damn! As in local, Pampangueños? Yeah, Pampangueños. Damn! Nagwawaki dido nga sila. Sabi, tumibig kayo please. Meron pa ako. Sinisimulan mo, nire-regret mo. Nire-regret mo yung waki dido. Of all the things sa sinimulan mo. Hindi naman. Talaga? Nakakatawa naman. Tas yun, may 20 minutes pa ako please. Tas yun. Thank you for all those who watch. Thank you rin sa Pampangas Jess at Rabbit Alley. We performed at the strip club, Red. Wow! Yeah, we used to perform at a strip club sa Gapo. Yeah. Yeah. Kamusta? Very fun. It's actually a pretty good, okay na lugar mag-perform ang strip club. Kasi may stage na... low ceiling. Low ceiling. Maganda yung sound system. Okay na sila. Okay na. Sabi ko siya, James sa kasi Muman yung eksakto mag-i-interrupt ng Hello, podcast James. natin. Hello, Muman. Good evening po sa inyo. Pinag-usapan namin yung gig sa Pampanga. Wala naman kwenta yun. Mas... ng taong gasang bigayariya. What? Dahil kumain siya ng panis, galing sa basura. Nakakatulong yung noise cancelling. Pinapaamoy lang namin kay Andre yung amoy ng alak. Bubulong lang ako dito ng ayoko na. Gano'n. Tara na. Sila i-play yung unnecessary OBB. Tapos na, kanina pa eh. Kinyo mo nga kanina eh. Sasabihin ko lang low-key dito sa under the breath sa microphone na ayoko na, gusto ko nang tumigil, gano'n. Diba? Tapos sabihin nung sa pa, feeling ko nakaharas si Andre at si Red. Tapos take down ni James yung podcast for clout ng James to. Mga style ni James. So technically, nag-guess na natin lahat ng Cool Pals ngayon kasi lahat sila pumasok. Technically, pwede natin siyang gamitin sa headline. Para attention grab. 2 minutes. Alam mo, yung attempt parati nila GB tsaka nila Muman, ewan ko napapansin nyo yun. Hindi naman siguro siya medyo inside joke na lang siya ngayon. Kasi madiriin daw eh. Okay.
lalo na nung simulang part ng comedy career ko, talagang diriin akong tao. So, karate nila ako ginaganyan. Like, until now, actually, si Muman, meron siyang heartfelt message sa akin. Parang, nung in-announce si Netflix ko, si Muman mag-heartfelt message na, hey bro, sulitin mo yan kasi parang buhay pa yung parents mo. Tapos nakita niyo yung achievements mo. Parang ganun. Tapos ang ganda, di ba? Tapos yung nagsasend ka sa akin, diaper na may tae. Ganun siya, lecture. Natatrap lang siya eh. Ikaw rin like sinasendan kayong sa Jed's Island na puno, ng yung wave pool na puno. Tapos nagbabrown na yung tubig. Oh. Kahit ako kadiri. Kung sino man yung pumunta sa Jed's Island, wag. Yeah. Kapag nangyayari yan, yung mga ganyang moments, parati na lang akong dinidiri. Kaya yung kanta ni GB kanina tungkol sa taong grasa may diarrhea. Pero dahil din sa kanila, nag-build up ako ng resistance, I guess. Ano kaya yung tinatay ng taong grasa? Plastic? Ina mo na pag-usapan. Putang ina nito eh. Mr. Yes and all. Ganun ba? Okay. Lasing ka ba? Lasing ka? Okay. Takot ka mag-eye contact. Ang weird nitong... Ayoko, hindi ko ayoko. So much eye contact. Ayoko. Titignan ko na si Andren sa mata niya. Like yung kahit kami ni Vic. Stare you down. Kahit kami ni Vic. Diba? Nakagulong lang ako. Si Vic pa naman, sobrang lang niya. Hindi siya masyadong takot sa eye contact. Yeah. True introverts talaga. Nanood pala kami ng Iron Claw nung fucking Thursday to prove na friends kami kahit off-air. Kasama ka ba doon? Nandun ako. Kaya pala nabawasan yung whiskey ko sa bahay. Dumating ka pala. Sorry na. Nakalahati ko ata yung bote yung binigay mo. Nung gabing yun tawag doon, pa-uwi yung tawag doon. Gagawin ba natin OBB? Kailangan pa ng OBB? Oh shit, may OBB pa pala. Kala ko tapos na yun. Kala ko yun yung James kanina. Hindi, this is a special episode kung saan dalawa ang OBB. Dalawa yung OBB natin play. Sige. Wala na akong pakialam. Oh, unnecessary OBB. 2. Bago na pala music natin, di ba? Actually, nasa akin na yung file. Okay. Tinurn over na. Tapos yung The Wonderful People of Cadian Studios, tinatanong kung kailan ko naghahanap lang ako ng proper time. Kung kailan bago na co-host mo. Parang ganun. Baka may mangyaring maganda, bago logo, bagong host, di ba? Bago matulog with Red Oliero featuring Sian Lim. Bago matulog with Red Oliero featuring ayaw magsunog ng tulay. Ayaw magsunog ng tulay. Showbiz na ako eh. Yeah. Speaking of showbiz, how you feeling, Red? Okay. The Judgment Day cometh. Yeah, cometh. So ito yung topic natin today, no? The Judgment Day. Judgment Day. Kasi we're recording, anong petsa ngayon? 4? March 4. March 4. Tapos, the following week on March 14. So 10 days from now. Yes. Is the release of Mabuhay Is a Lie, Red Oliero. The first ever homegrown film. Alam mo, sabihin na natin first ever Tagalog comedy Not special. Not to suck dick. Me and Ryan watched Ryan and Alex, we watched a lot. Like kasi kami sila yung nag-cut, nag-direct. It's really good. It's really tight. It's really tight. It's really tight. I think it's one of the most favorite sets na ginawa ko. Really good mix. Really good mix of material, filth, maganda ending, 'di ba? And yun yung gusto ko. Ayoko mag-all clean because that was never me. Yeah. So, it's nice na merong na-pepper in ng konting kalaswaan dun. Yeah. Yeah. My favorite parts, by the way. Huwag mo sabihin. Your favorite part, malaswa. Kupal si Andren eh. Awkward ka ba? Anong nangyari sa'yo? Ha? Anong nangyari sa'yo? Why you? Hindi ko nahirapan ka sa setup na to. Nahirapan ka sa internet setup. Ganito. Facing cam. Pwede ka tumingin sa camera. Hindi dito. Puta unnatural. Red. Titigis ako dito. Facing cam. Bobo. Tangin na kaya hindi pwede itong... Pala may instruction manual itong studio natin. Hindi ka pwede dito. Bakit? Wala. Ingot mo eh. Sorry. Pero yeah. Judgment Day comment. Sabi nila kasi para excited ka. It's a good thing. Pero, it could also be really bad. How can it be bad? Right? Maraming pwedeng mangyari. Pwedeng magalit sila lahat sa akin.
Hindi ba maganda yun? Ewan ko, alam mo, ang dami ko sinasabihin na ganun. Or ang daming nagsasabi sa akin na ganun. Lalo na particularly mga showbiz people. Pag sinabi ko, congratulations, nakita ko yung Netflix mo, ganyan. Pag sinabi ko, as a joke, I jest. Kasi kinompliment ako, hindi ko kaya. So, sabihin ko na lang parang, ako nga, sana di ako makancel. Tapos sabihin nila, hindi, yun nga yung maganda eh. At least mga 5 people. Excited na ako i-defend ka eh. Alam mo yan? What? Like, yung mangyayari sa poster ng next special mo kung na-cancel ko. Like, may caution tape ka. Tapos meron kang crown of thorns na gawa sa misinformation. Tama. Gawa sa mga comments. Tangin na gawa. Or sa likod. No? Immaculate disinformation. Tangin na angas. Ano yung isang stand-up comedy special na gustong-gusto ko pa? Yung fearless ng sila ng Hindi pwede. Bakit? Naganda na, no? Corny. Pero dapat ikaw Pa-edgy yun. siya masyado. Andren Bernardo, fearless ng sila. Nakabarong Tagalog ako. Ang bobo. Barong? Barong guys. Barong Tagalog. Wala na naman nakakalagpas sa'yo. Pero here, so, takot ka? Tayo mo tingnan. Bakit ka takot? Bakit ka takot? Hindi, yun nga. So, it could open up, yun, one, cancellation. Second, You got the gig name. Second, at the same time, sabihin ng mga tao, it's good for the scene. Diba? So, lahat, like, may marinig ako ng mga ganun from comedians na hindi ko naman masyadong close or alam nila yung worth of it or kahit ibang grupo, may mga parang may isang guy, I think si Ruther ba? Parang I've only done a gig with him once or twice. Okay naman siya. Cool dude. But we're not in the same circle. Ganyan. Pero parang ang message is parang it's good for the scene. Ganyan kalasi. So pag ganun, as much as it's good for the scene, it could also be bad for the scene. Kasi it could also, like, paano kung, and baka nga overthinking, pero paano kung walang nanood? Tapos sabihin ng Netflix, tingnan mo, nag-invest tayo ng pera, pinabayaan natin sila. Kasi sobrang gin-greenlight nila yung project na to eh. Like, hindi nila pinakailaman yung material ko and everything. So, sabihin nila, pinabayaan natin, tapos wala naman nangyari. Dude, diba? Nasa Netflix yung The Tuxedo ni Jackie Chan. And that movie fucking sucks, dude. Ganda kaya nun. Tangin ng bano. Tsaka si Jennifer Love Hewitt. Ganda kaya nun. Gusto ko yung nagkakarate si Jackie Chan. Tapos, di ko alam yung nangyayari. Kung bakit ko kayo. Kasi, yun nga, ang galing nga nun eh. Yung choreography. Pero my point is, there's a lot of bad shit on Netflix. Pero it's supposed to also, if I do the stand-up special, it's supposed to kind of help din na, maghanap tayo ng ibang comedians because Red is doing well. And hopefully that could be GB or James or you or Vic or kung sino man. Nahanda na, ikaw hindi ka pa handa. Ayaw mo mag 1 hour. Tapos, di ba maraming pwede. There's like an entire scene that they can pick off from. But also nga, there's also an entire scene that my shit could close the door on. I don't think so kasi you can be like the Gigi Allen or the Ramones. Like kasi sila yung naging Sobrang sagwa na kumpara sa Gigi Allen, puta. Hindi, pero there were the templates for punk rock. Even though hindi sila yung pinakasikat. Mas Ramones siguro, hindi Gigi Allen. Putangina. Grabe naman yung Gigi Allen. Tingnan mo, tinataihan yung crowd, puta. Dude, favorite ko si Gigi. Hindi music-wise, as a person, pare. Wala siyang ginawang totoo eh. Nag-ano lang siya eh. Nag-dirty shit lang siya eh. Nag-shock value lang siya eh. Which is really maganda cool. Yung music niya. That's really maganda yung music niya. Hindi. Even for punk rock. Diba? Basura yung music. So, ano lang siya. Okay. Naka-hinge lang siya on controversy. Yeah. So, but you're gonna be the Ramones of stand-up comedy here. Kasi like, ikaw yung magiging template. Okay, this guy started it all. Hindi naman. Started it all. Grabe I mean, naman. locally. Gets, yeah. Okay, fine. You open doors na. So that's enough not to be a legend. Pero yun nga, does it, as much as you can open doors, may flip side talaga na. You can also close on some people din. Kasi nga, if it tanks, I hope it doesn't, please manood kayo. If it tanks, wala na. Like, hindi naman wala na. Pero it's gonna take a lot of effort again for another person to break through the wall, di ba? Parang, instead na makatulong ako, parang nagdagdag pa ako ng pader. It's not gonna happen.
Hindi, you're overthinking, you're nervous. Sobra. Akala ko nga, nung pagkatapos ng recording, wala, tapos na. Yeah, akala ko. Parang, I am unleashed from my tethers. Yes. Tas Pero hindi. Hindi, akala ko mawawala na yung nervous mo nung binili na siya. Wala. Akala ko Wala siyang kahit anong bullshit. Ganda nga ng hate comments sa Netflix commercial. Actually, yung mabuhay kay Blob, who cares pa? Sobrang semantics na eh. Yeah, Knock, knock, who's there? Wala namang pintuan sa pagitan natin. Like, fucking shut up. Saka pa nag-knock ako, ba't kaya sabihin na I'm not compelled to say who I am. So flawed na yung joke. Yeah. Hindi kasi nga, yun din, bagong format to a lot of people. I'm not saying nag-innovate ako or nag-start ako or whatever ng anything. Pero it's gonna be exposed to a lot of people na who not familiar with the format of how we jest. Alam mo yan? Hindi sila familiar with it eh. So, yan yung mga nakita nating reactions na for sure may magko-correct. For sure, parang akala nila it's a piece na sinasabi ko na totoo. Diba? Tapos siseryosohin nila as magagalit sila. And alam mo naman, it's a pretty irreverent set. Talagang ano siya, touches on culture. That's why komedyante ka talaga eh, kasi Wow. you're always thinking negatively. And it's what you do with that negative. Like I remember, I'll make this about myself a bit. Nung 2016, I remember we were going to a gig. So, sabihin, may perfect time akong gawin yung snoring thing. Pero di ko ginawa. Kasi nagkukwento ako tungkol sa'yo. Okay. Hindi to, sabi mo ikaw tungkol sa'yo to. 2016. Hindi. So I just said you make it about yourself. Hindi, I just happened to be there. Kasi. Okay. 2016, papunta tayong keg. You were headlining ata. Oh my God. What a great room. And you said, balang araw magkaka-Netflix ako. Tapos pag naging fans nila ako, i-deny ko sila as fans. Sobrang fit. But Hindi kasi may maingay. Pero you did it. Like, you were dreaming back then. How did you take time to think na, okay, yung positively na, fuck, ginawa ko nga. Oo. Siyempre. Hell yeah, May dude. times na parang, damn, I'm really on there. Yeah. Pero, the process took so long din kasi. Hindi siya parang American Idol moment na, yo, I'm going to Hollywood, baby! Parang ganun, hindi eh. Parang biglaan lang siyang, hindi ka siya biglaan eh. Parang sobrang slow process siya towards it. Pero when you start thinking kung anong posible, then you start conditioning your mind kung ano yung mga bagay na pwede mangyari. And then naniniwala ako na yun nga, if you think a certain way, parang nalalagay mo siya subconsciously sa objectives mo parati. So, there's always a time na kapag kunwari may nangyari, tapos makikita ako, tapos parang, uy, oo nga, no, pwedeng ganito yun pag Netflix or pwedeng ganyan, pwede palang ganito yung diskarte pag Netflix, ganito yung diskarte pag ganyan. So, ayun, mga as early as 2016, 2017, naghahanap na ako. Nasa isip mo na yun? No, parang nilalaro ko lang siya every time. Hindi naman siya parang, oh, I have to do this, I have to do that. Pero, there's always like, what if I do this and then blah, 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 ito yung mangyari. It basically, lahat ng solution sa utak ko all takes a lot of work. And it all takes a lot of, it all takes a lot of being good. It's ganun eh. Kasi, it was a lot of sa utak ko, pag nakaisip ako ng way to do it, it's like, I have to convince someone to do this. I have to convince someone to do this. The how to convince someone, hindi naman pwede you walk in there, 2,000 followers, wala nakakapanood sa'yo, huli mong show 7 nanood. Diba? Tapos sabihin mo, parang handa na ako, naka 1 hour ako kahapon. Sobrang diba? Fine line kasi sa komedyante yung self-hatred at confidence. Sobrang like, kaya nga, ikaw nga, sobrang nakabilib na, okay, let me put aside. Pag nasa stage ka na, confident ka na. Yeah. What you were saying? Yeah, yung sabi mo, let's put all the negative thoughts aside and, kasi, again, not to suck your dick, but you really worked hard for it. Oh, yeah. I think this is, I think parang, hindi siya overnight, again, hindi siya overnight nangyari. Hindi talaga. It would seem overnight because a lot of people are like, who the fuck is this guy? parang I think someone posted on Reddit, nalimutan ko sa Philippines board yata. Tapos parang, it received a good 40-something arrows. Ano tawag doon? Upvotes. Upvotes. Parang ganun. So,
may nagsabi sa akin na, ayan, may nag-post ganyan. So parang, it's so mildly received. Parang naisip ko dapat mga 1,000. It's Reddit, pare. It's the land of the, like, ang pina-follow ko doon yung getoffmychest.ph. Ano yun? Kasi nakakatawa. Ano yung mga yun? Yung parang mga hot takes. Ang ganda ng escalation minsan, like, hot takes. Ayoko ng pineapple sa pizza ko. Tapos, yung mga susunod, dapat hindi nagsisports yung mga trans eh. Like, ang layo. Sobrang layo. Magkasunod lang yun? Magkasunod lang sila. Grabe, like, parang ko sinabi, ay pare, ayoko ng... magka-level lang yun eh. Ayoko ng garlic sa sopas. Tapos bigla may magko-comment, tangin ang cheap ng mga Ilocano. Like, pero anonymous. Yeah, anonymous. Of course, all of you are cowards, by the way. Samantalang ako saying shit here. Oo nga. Could get me canceled. Hindi, pero, ano mo yun? Pag na-cancel ba ako, pagtatanggol mo ako? Sabihin ko, matagal mo nang ginagawa. Sabihin ko, I regret not being more active in correcting the behavior of one Andres That's what they do. That's what they all do. Sobrang may handa na akong hugas ng kamay statement. Nakagrupo na lahat ng files na nandun ka, tapos i-delete ka na lang. Pero pag ako, pare, handa akong ipagtanggol ka. Like, ang gagawin ko, in protest, pare. Siyempre, mas may benefits ka. Mag-stand up on nakatalikod sa audience, pare. Kasi comedy isn't free anymore. Gusto mo gawin talaga yun, Para maging maangas naman ako kay Conte. Gusto ko I want to fight something that I have... Sobrang lame. In protest, Sir Anjan Bernardo performed a set behind turning his back on the audience. Christiana Monpur, Reuters, CNN pala, CNN. In the back of 5 people watching his special. Marireview ka nun. A very heartfelt protest. What are your other fears sa special? Terribly received. I don't think so. And well, we've only been exposed to people who are fans of our work. Sabagay. So hindi pa tayo na-expose yung tipong umuwi, tapos walang mapanood, tapos nasigawan siya ng boss niya that day, nabangga siya ng tricycle. Nakatapak siya ng pako ng ganito laki. Nakatapak siya ng pako. Nasira yung bago niya sapatos. Tapos sabi niya, sige nga, ito na tong Redoliero na tayo. Sabi nila, magaling daw ito eh. Tapos pinanood niya. Tapos sinasabi ko sa kanya, paano siya dapat mabuhay. So, tingin mo ba? Sobrang divisive kasi na stand-up eh. Parang, on a bad day, pag nakanood ka ng stand-up, na kahit naman hindi, magugulat ka, pag di ka natatawas, narinig mo tumatawa yung mga tao, nakakaburat talaga eh. Parang, actually, like, diba? I would say, like, kaya we have open mics on weekdays. If you were forced to go there on a weekday and you're not a fan of stand-up, hindi ko alam kung paano ko mag-i-enjoy. It's a lot to ask. But if you're a fan, of course, but if you're not, it's a lot to ask. Be quiet for 3 hours. Be quiet for 3 hours. Listen to like comedians. Some of us may make fun of you. Some comedians aren't that good in the lineup. I guess. Sobrang ba? Kahit yung like, if I'm coming in there, pag pumasok ka doon, tapos bago material ko, tapos may mga kasabay ako na bago lang sila nag-set. Technically, yung difference ng skill nun, sobrang konti lang eh. Like, lamang lang ako siguro ng mga dahil madalas na ako mag-perform or whatever. Pero kung material yung bago parehas. Sobrang lang kayo. From zero yan lahat eh. Yeah. Meron lang kaming veteran skills. What brought you there was the consistency lang eh. It's just, so lahat ng mga nakikinig lahat ng mga, kung talagang totoong, if you wanna look at where the scene is, kung saan siya nagisimula at nagmamaterialize, tawag dun, that's, you go to open mics. Yeah. Kasi dun mo makikita yung mga future na mga ibinubuk. Tapos, minsan po may isang time na alala ko po, ando si Nonong, si James, ako, si Victor. For 200, dude, sobrang so parang, tangina, sobrang solid narinig ko yung mga bagong-bago ni Nonong, bago ni Vic. Si Vic, parati may bago, di ba? God damn, dude. Grabe magsulat yun eh. So, tawag dun, yun talaga yung parang isa rin sa mga nililook forward ko because guys, like, a lot of the comedians I enjoy, they do their freshest set there. Yeah. So, ang sarap na magkaroon ng lightning strike na apo, may ginawa siyang malupit, tawa ng tawa. I'm thinking kasi recent nga, like, blah, 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 Netflix mo.
Thank you. Hindi. Kasi, March 14. yeah. I'm thinking if you started way late, like you started at the 80s, and paano kaya sikat when 80s? you were, kasi TV was the only thing that used to like would bring Baka you. mas kaya, pero syempre, definitely iba yung material. Yeah. Okay. Sige. Wow, what is that? I don't know. I didn't know we had that. What is that? Oh, may ano. May, what? What's happening? Ad break. Ad break? What? Okay. Sige, sobrang wala kaming ka-finesse, no? Binasa lang namin yung ano nyo. Teka, tapusin na namin tong ano na to. Ano yung sinasabi natin? Ayun. So noong 80s, if we had, kung mag-stand up na ako ng time yun, definitely mag-iba material mo. Pero I think may chance ka pa rin eh. Because there was a lot of people who did stand up na okay naman eh. Like Mitch Valdez. Granted na they also sang, they also and everything. Pero meron mga live performers natin nag-stand. My point is kasi like I think you came at the perfect time when Netflix is like no one watches TV anymore. That's my point. Gets. Like makikita ka mag-guest sa Showtime. Like sila doon nasa Showtime. Gets. Which you kind of did promoting the movie. Yeah. How was that experience by the way? Yung recent one okay lang. Because di ako pinagsayaw. yung unang Showtime guesting ko, pinagsayaw ako eh. Nakita ko beside Vong Navarro, who's a fucking great dancer. Yeah. So parang fuck, mukhang gago. Ayun. Oy, we'll take a quick break. Yes. Kasi meron tayong ads. Nice. Wow. Ibig sabihin, mabayaran si Andren today. Are we? Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Okay. Wow. At kaya yung mga goblins, wala silang mga belly button. Ganun pala yun. Na-miss niya. Sorry, na-miss niya yung ano. Bits, pare. Walang kwenta yung ano mo. Huh? Okay. So, siningit natin itong episode na to kasi gusto ko ang next recording natin or yung when we talk about Netflix, talagang makita na natin kung ano yung resulta. Kasi baka mamaya mag-record tayo ng episode na, uy, lumabas na Netflix, masaya pa tayo. Yung pala puta, sinusunog na pala yung bahay. Makikita niyo siya rin. Next episode, nag-iba na ng buhok. Nag-plastic surgery. I am Job. I am Job. Job Painaticus. Yung may nirecord ako episode with Vic na ilalabas siya like way after Netflix pa. Okay. So how was it? Nagpe-pretend na lang kami na parang, oh, maganda. Pero hindi. So this is March 4. Next recording natin next Wednesday. Baka mag-record tayo ng something na mas intimate. And then the next week, we record something. Sana mabalita ka. Comedy gone too far. Comedy, for sure. For sure may ganyan yun. Tapos nagtago. For sure may mag-nitpick dyan. Tapos yung mga comments, okay lang naman magbiro, pero be respectful. Siyempre. Respectful. The halfway answer. For sure. Yun yung pinaka-ayoko na tipong, okay lang naman. Yung tipong, sayang, okay na sana yung ginawa mo, pero you cross the line. Like yung mga Catholic friends ko dati, okay naman, kaibigan ko yung mga bakla, pero hindi dapat sila magpakasal. Like, bakit, shut up. Ilang halfway answer, bitch. Mas parang nilang kina-come off na mabait sila, para hindi sila pwedeng eat. Yes, exactly. Ginagawa. Pero to ang sobrang kupal na sinasabi nila. Diba? You got offended by this one part, pero pinagtatawaran nila yung katabaan mo. That's fine. Pero yung Netflix din, I think a lot of people are kind of saying na parang nahihirapan silang i-keyword na ako yung first homegrown, kasi hindi na pwede sabihin first Filipino kasi si Jokoy na first Tagalog, first Filipino diba, speaking. daming ano. At the end of the day, ang pinaka-proud first of ako. Fat Pinoy. Yes, first fat Filipino stand-up comedian from Muntinlupa.
Sobrang qualified eh. With yung mga tags, #diabetes. Oo. Uh, #best gout machine. Unique Best nickname ni Chino. Hindi nakakatawa yung nickname ni Chino, the man that gravity remembered. The man that gravity remembered. Tapos di siya makalakad. May nagsabi Shaquille O'Neal. Okay. Tama na. Enough Chino bullying. Oo nga, samahan nyo kay Chino Liao eh. Ano yung sinasabi ko? Netflix. Ano ang tungkol nun? Yung mahirap kung anong brand mo. Yeah. I think at the end of the day, ang pinaka-proud of ako dun is it's an all-Filipino production. Yeah, hell yeah. We have one na puti though. Kasi Aldo was there. So, he was just a PA. may half, grabe, just a PA. I mean, chef, Sobra ako nga, sama no. naman. Ako nire-respeto ko lang. Yeah, wait. All staff, crew, all of them deserve their flowers. Yeah. What I'm saying is PA lang. Ang lang doon si Aldo, hindi yung PA. Kasi si Aldo, okay, tulungan mo ako, Red. I'll give you time to address your issue. I didn't mean PA lang, sorry. Sorry. Okay. No, nag-sorry na ako. Si Aldo PA lang din sa... Hindi. Si Aldo yung, dun, siya lang yung hindi Filipino. O siya, half Filipino lang siya. Well, ako, technically... Half ba si Aldo? Half asshole, half foreigner. Technically, 1/8 Chinese ako rin. So. Hindi halata. Hindi nga halata. Okay. Kasi yung last name ng lola ko, Mamaril. So, talaga? Yeah. Mamaril? Yeah. As in Billy Mamaril? Oo. Billy Mams? Billy Mams. Oo. Talaga? Yeah, Mamaril. So, yeah, Andren Mamaril ka dapat? Oo. Yun ang middle name mo? Hindi, B, Balduesa. Balduesa? Oo. Tayo ganda. Oo. So, Andren Balduesa Bernardo ka? Yeah, yes. Andren Jan Balduesa Bernardo? Oo, yes. Yung Mamaril sa nanay ko, M. So, dapat Andren Mamaril. Sayang mo sa nanay mo yung Mamaril. Hindi, yung middle name ng nanay ko, yun yung Mamaril. Okay. So, ano siya? Kunwari, ano paano mo? Marie. Kunwari, Marie Mamaril Balduesa siya. Yes. Galing. That wasted 1 minute of our running time. Nice. That's so great. Pero yeah, all Filipino cast and crew, directed by the amazing Ryan Puno. Yes. Of Solid OK. Yes. And produced by Arcade Film Factory. At the executive producer Marius Talampas. Pare. He did the Giggle commercials, diba? Yeah. All very RC funny. Cola, Pangarap Ko Hold Up. Pangarap Mo Hold Up is so good. So, parang... Si Bajao sa Bulog. Why you do that now? Si Bajao. Yeah. He said it, guys. He said it. It's a classic joke na yun eh. Ang may pinagawa din si Marius kay Pepe Herrera dati na yung bangka, yung dilaw o yung puti na bangka. Ganun din yung style. So, meron ng parang yung sunod na kukuha ng joke na yun. Siya na yung... Nice. Siya na yung sunod na kulot na comedian. Kasi, it was held by greatness. Pepe Herrera, ba? Box office superstar. Red Oliero. Nice. First homegrown Filipino comedian na may Netflix special. Netflix has more than one Filipino stand-up comedy special. Mayroong fat joke, joke, sari-saring mga joke. Bakit? Pero yun, it's pati yung suot, lahat was very nice. Ang maganda kasi doon sa special mo, hindi siya sobrang pininoyify. Yeah. Like, hindi ka nakaputang ilang manok costume. Tapos, nakabarong Tagalog ka, tapos papalipad ka. Yung isang photoshoot namin, hindi lang nagamit eh. Pero para sinobrahan namin yung Pinoy elements. Like, how much Pinoy elements can you cram in one shoot? May kalaplapan kang Philippine Eagle. Meron kaming parang supot na may plastic, salakot. Tapos soft drinks na may na naka-plastic. Tapos balikbayan box. yung sofa na wala pang nandun pa rin yung plastic. May plastic. Nandun pa rin yung plastic. Yeah. Tapos piano na walang alam mag-play. Yeah. Tsaka siya, tawag dun. Ito kasi yung, I think, sinasabi rin,
marami nag-interview sa akin na andun. Tapos ito yung mga sinasagot ko usually. Oh, magpapapayat ako balang araw. Yan What's it all about? Kung what's it all about, yung mabuhay sila. Sobrang sinasidestep ko lang yung hirit niya andun. Kasi nga mabuhay is a lie, di ba? Yeah. I like the title, by the way. Oo, di ba? Everybody likes the title. Kasi it has so many things in it at the same time, di ba? Ang gusto kong corny na title, like, Red Oliero, Pinoy Thoughts. Tapos nakaganon ka lang sa Pinoy na Pinoy. Mga ganun. Tapos meron kang isaw na nakabalot sa leg mo or something. Red Oliero, Something About Me. Tayo na mga ganun. Mga ganun nga. Okay. Sige. So, okay na? Pwede na ako magkwento. Sige. Sorry, Red. Sorry. Sorry, Idol Pleasure na master. Pleasure na master. Nakata sa mata eh. Hey, go. Paano ba to? Ano yung sinasabi ko? Nalimutan ko. Bakit? Kasi we're having fun, pare. Ano ba yung sabi mo? It's gone. It's gone now. Hindi. Oo, wala na. First Filipino homegrown. First Pinoy lahat. Pinoy lahat. Yung title. Title, yes. So, yung mabuhay is a lie. Marami siyang explanation. Marami siyang layers. Kasi, hindi lang siya yung joke, actually. Kasi, yung sinasabi mo na parang yung set ko hindi masyadong Pinoy-ify. Mm-hmm. Kumbaga parang we just presented the culture as it is. Kasi usually pa nagpapresent tayo ng culture, it's either poverty porn. Yes. Diba? Shanty, batang tumatakbo, batang nakasquat, batang nakatingin sa'yo. Squatters area. Mga gano'n, shanty, nagtatakbuhan batang nakatsinelas. Pawis lahat. Or grit through adversity. Yung nakikita ko dati may nakita ako like picture siya ng kanin. Yeah. Tapos may kape na mainit. Tapos nilagay yung kape. Di mo alam to kasi rich kid ka. Sige. Okay lang na hindi ko alam yan. Nakakainis yung mga ganun. Ako yung nilis nun. Actually, totoo ako nun. Okay. Ewan ko kay Anden. Anden's opinion are his own. Hindi kasi like nakakasawa na kasi yung parang... Hindi, nakakasawa nga. Pero ang sinasabi ko, hindi naman hindi naman masama yung mga ganong story. Pero yun nga, hindi naman parating ganun yung story. Feeling ko, hindi naman masama yung mga ganon. Pero like... Sabi ni Anden, masama. Hindi, pero there's two sides to every story kasi. Okay. Hindi, three actually. Yours, mine, the truth. Wow! So, kasi tatlo naman talaga eh. So, okay naman yung mga ganon. Hindi ko naman sinasabing porket you're poor. Ito na naman, tumatawa ka eh. Hindi kasi. Nahirap ka eh. Hindi, very delicate to. Pero, yung Pinoy resilience, it also teaches us to be complacent, not complain. Tama naman. Again, this is coming from a rich middle class dude. It's good and bad. Yun lang, that's my point. Yes. Bago ako throw under the bus ni Mr. Red Oliero. I'm just trying to prove a point. I'm just trying to make a point. Pinawisan ako doon, Red. It's a good story to tell, but it's not always the story sa Pilipinas. Meron mga tao na meron din na iba. Like ako na iba yung experience ko and everything. So, yan, diba? And then the other one, hindi ako sinasidetrack ni Andrew na, pero sinasidetrack niya ako. The other one okay, Red. is Fiesta Pilipinas. Di ba yun yung parating image natin na, come here. Yes. Talon tayo sa boat. Talon tayo sa cliff. Beach tayo. Paraw. Di ba? Para puta. Welcome to the Philippines. Tapos naka-nipa suits. Tapos Fiesta. May sumasayaw sa airport. Sinasabitan ka ng whatever sa leg mo. Pete Senyor. Ganyan. It's also fine, but also, parang, parating yun yung curated image na pinapakita natin sa mundo. Yes. Parating tayo sobrang conscious natin sa image natin sa ibang tao. Nakakita nga tayo ng mga comments minsan sa mga video natin na ano ba yan? Paano kung mapanood kayo ng foreigner tapos yun yung pinapakita yung ginagawa natin sa bansa? Parang ganun. So parang mas importante pa sa kanya yung tingin ng iba. Lalo na yung Kumbaga Pinoy. Parang, yun nga. Para mas sobrang importante yung tingin ng iba sa atin. Kaya tayo may greeting for them. 'Di ba? Kaya may mabuhay. 'Di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin kung ano totoong greeting sa kanila. Tapos yun nagja-Jollibee, nagpa-fast food, Pinoy bait lang naman yun. Alam mo ba pagpatay nila ng camera, pinagtatawanan nila tayo. Pinagtatawanan tayo lahat ng mga nagpipinoy Jollibee. Oh, look at these poor people. Let's just eat Jollibee and they'll click. Malaki views nila tapos naglalaplapan sila off cam. Go Red. Okay.
Yes. Tama. Pero you get my point. Hindi, gets naman. Pero yun nga, kaya mabuhay sa lie. Kasi, it's that culture na best foot forwarding tayo sa harapan ng mga tao. Lalo na kung foreigner. Pag may bisita, di ba nilalabas mo yung plato? Oh, yung Na maganda. get the good plates, yung Get mga the good Pikachu. plates, di Mga ba? Pikachu plates. Pag nag-aaway kayo sa bahay, ang concern is baka marinig kayo ng kapitbahay. not the actual conflict na, sige, magbati na tayo. Oo. Hindi. Inaamo kasi baka marinig tayo ng kapitbahay. Doon tayo sa kwarto. Oo. Kung saan mas soundproof para tuloy natin yung laban natin. Pero mas maganda doon kasi hindi tayo narinig ng kapitbahay. Di ba? Ganun yung culture natin. Di nga pag may pupunta ng presidente dito, di ba? Kina-close off yung mga barong-barong. Di ba? Yung mga shanties. Yung mga So, yun. Hindi, ganun din. Basically. Like, pag may mga K-pop stars na dumating dito, kina-close lang. Yung mga restaurants, yung mga... Kaya talaga? Hindi ko alam eh. Yeah, it's fine. Baka na-reserve nila yung buong restaurant. Sa bagay, si Dave Attell, Chappelle, di ba may nireserve siyang isang steak restaurant? Wala. Hindi, nung nanood kayo sa Soler, di ba? Hindi ko alam kung ano yung... Hindi ko alam kung hindi mo naman nakapasok sa restaurant. Doon kami sa labas eh. Okay. Like some stalkers. Nice. Ayun, it's tawag dun, it's such a parang hindi siya counterculture eh. It's just, I guess, unfiltered culture. Yung pinakita ko sa set. I think kasi we talk about a lot of like things like hindi siya sobrang a certain fast food place. Yun, exactly. So, parang I think gusto ko lang improve na merong audience yung ganitong klaseng entertainment na talks of comments on real life. Hindi siya yung masyadong escapist na or sobrang fantastic na ano. Kasi never mo naman sasabihin sa kung bumisita sila, danger lurks in every corner. Siyempre hindi. I think part rin na we want to impress other people as Pinoys, di ba? Kasi I think, di ba na-colonize tayo like 3 times? Like, we got our asses so parang 3 times. We were forced to be subservient for like a long time. Exactly. Like, never tayo nagkaroon ng sariling thinking or culture. It's always based on Japanese, Americans. Tingnan mo, yung specialty dish sa Pangasinan, paella conyo. Di ba Spanish yun? Oo nga. Pero parang atin na rin yun, di ba? Kasi na-influence natin. Pero may point din nag-guest ako kay Vic in this very room. Parang diniscuss niya na nung na-discover yung Pilipinas, hindi pa siya Pilipinas. So, hindi alam ng mga tao kung ano yung Pinoy pride doon time na yun. Diba? Meron lang sila pride. Hindi, tama. Kasi, kunwari, yung tingin mo ba sila Lapu-Lapu, sinabi niya, mabuhay ang Pilipinas. Parang lumaban ba siya doon na Pilipinas yung 1521 yun, pre. Wala pa tayong identity as a nation nun, men. Tangin na mga kanoto. Hindi naman yun sinabi. Tsaka parang yung territory na ina-cost natin or parang i-close off natin. I wonder kung lahat ng tao was in favor of isang bansa na lang tayo. Diba? Sino kayang nagsabi ng territory niya? Feeling ko mga foreigner din yung alam mo dati, nun, eh. I was a kid back then, pero I heard like someone wanted to separate from the Philippines. Like Mindanao was gonna be its own thing. Sobrang wild na. Hanggang ngayon naman, there's a lot of places na are vying for autonomy no matagal na. So, medyo madugo siya parati. So, ewan ko kung bakit. Pero, sana. Sinuggest ko yun dati. Sana Luzon lang. Sana Luzon lang. Joke lang. Sinuggest ko yun dati. Parang, may nag-brunch ako with some people. Tapos parang, sinabi ko, what will it take para magtayo tayo sa sariling bansa? Sa sariling gobyerno. Sa doon si Lenny, sumama ka ba sa campaign ko? Sabi niya, tangina. Sino nag-imbita rin sa putang kanan to? First time ko narinig mo muna si Lenny. Joke lang yun. God damn, sabi niya. That's a brilliant idea. Grabe, nakita daw niya ng lasing si Lenny. Grabe. Wala akong sinabi. Daming racial slurs. Sobrang. Why would you put that in? So stupid. Yeah, I was just kidding. Good job, Andre na. Yun yung gusto ko eh. May sabit ako ng magdadamay pa sa baka nakakalimutan mo. Ha? Kailangan natin sumipsip sa politika. Okay. Para magkaroon ng
value. Yeah, dude, Pinlacson rules, pare. Oo. Tsaka sino ba bang tatakbo? Lahat kayo. Feeling ko If the price is right, red next is election, red. tingin mo. Ha? Tingin mo ba lalaban pa ako para sa tama? Ako sa sell my soul, pare. Feeling ko may real value na ako next election. Okay, sell mo na lang yung soul mo. Oo. Red Oliero for... Okay, magulat pag na ako sumasayaw sa Quirino Grandstand Sino yung spaceship You guy? know it's about money. Sino yung spaceship guy? Gagawa daw siyang malaki spaceship. Sino yun? May tumakbo yun. Tapos gusto niya malaking spaceship tapos dadalhin niya tayo sa ibang planeta. Ay, Pilipinas. Bangon. Yun yung... Yan parati ko narinig, Pilipinas ang hirap mong mahalin. Yun yung sinabi ko sa dulo ng... Hindi, set spoiler. Sa dulo ng special ko eh. Yung sabihin ko... Walang ginawang mali si Hitler. Ina. Sa dulo ng special ko, sabihin ko, Pilipinas! Ang hirap mong mahalin. Tapos, makababal na sa akin yung spotlight. Tapos gagawa ko ng iyak bago mawala ang ilaw. Tapos, awkward lang. Parang ganun yung tulad ng set ko. Pero magtitingin na lang yung ano nangyari doon? Gaga magwa-wild yun. For sure. Mag-interpretative dance ka muna. Yung ano yun? Yung ending na Hamilton ganun eh. Di ba namatay siya? Pero yung asawa niya, Alexander Hamilton. Sino yung asawa niya? Elizabeth. Si Skyler. Angelica Schuyler. Elizabeth Schuyler. Elizabeth Schuyler. Siya yung last, yung may sinabi siya, tapos bilang umiyak siya, tapos saka nag-close yung lights. Tapos nag-forced standing ovation yung mga tao. I'm beginning to think Hamilton sucks, pare. Yung first act lang yung nagusto ko. I just like Satisfied. Hindi yun lang ba yun? Set up yun sa joke mo? Hindi. Wala. Ano ba kayong mga iba? I can never be satisfied. Yes, tas nagro-rap sila about the Constitution or some shit. Maraming ganun. Fucking mga dorks. Sino man nanonood ng Hamilton, dork kayo, gang. It's the American Revolution. Proclamation. Shut up. It's American Revolution. Gawa sila ng Pinoy Hamilton. Maangas ba yun? Meron ng Pinoy Hamilton. Meron na? Meron ng Pinoy Hamilton. Yung trailer. Meron ng Pinoy Hamilton. Meron na. Gusto nyo ba ng Hamilton? Pwes! Ngayong buwan, sa Resorts World Manila, Newport Performing Arts Theater, makikilala nyo na ang Pinoy Hamilton. Nandito tayo sa Tirad Pass. Yung mga gumpuro sa... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Sinutok lang sila. Josephine Bracken. Okay lang na 14 ka na. Ako si Pinoy Hamilton. Hindi mo lang pinalitan eh. Biyak na ba to? Ganda nun. Sana hindi ako satisfied. Parang mas gusto ko makita yung Pinoy Hamilton kaysa sa stand-up special. Ano ka ba? Sa second, I would rather not have a second stand-up special kung magagawa yung Pinoy Hamilton. Hindi, ikaw mag-direct. The right way. Pinoy Hamilton, directed. Nakakatawa kasi Pinoy Hamilton eh. Hindi man lang Andres. Yung sinabi ko sa FPW, sabi ko, gago, yung big event natin, WrestleMania natin, may pangalan na. Sabi niya, sabi ko, Pinoy WrestleMania. Wala siyang sense eh. Yung Pinoy Hamilton. Kasi it's based on Hamilton eh. Dapat... Kasi may mga promos kami. It's time to start the road to Pinoy WrestleMania. Bow! 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 Tapos may sign na Pinoy WrestleMania. WrestleMania lang siya na may mga salakot. Puro quitis. Quitis lang yun. 3 quitis lang. Ay, no. Pinoy WrestleMania. Here to sing. The Lupang Hinirang. Hev Abi. Multiple platinum recording artist. Sarah Geronimo. Di ba ang pangarap mo meron kayong pay-per-view tas yung kilometro ni Sarah Geronimo yung sobrang gusto ko yung kilometro. Parang bagay nga siya. Sa huli ay tayo.
Lupit na no? Gagawin Tas ko ang drone lahat shot, no? upang... Diba? Speaking of your special, are you excited na, Red? Let's talk about the positive things you're feeling naman. Ayoko. Puro naman. Wala akong positive things. O I di- am nothing. I am an empty vessel. There is nothing between me and the wheel of fire. Sa Lord of the Rings. Okay. Ano? Putang Wala, inang hindi, yan! kakasabi mo. Nagsimula ka na bagong train of thought. Hindi, tangin na, sabi mo, wala kang... Oh, so wala talaga. Wala talaga. Hindi mo ako iba-badger. Hindi, wala ba talaga, Red? Meron naman. Siyempre, putang ina nito. Ipot ang puta. Siyempre, Andre. Red, ba't ayaw mo sabihin? Medyo maangas na nagawa siya. Excited akong mapanood ako ng mga tao at magkaroon ng judgment. Excited ako sa mga tao matutuwa. Hopefully, mostly matuwa. Hindi ako excited makancel. Hindi ako excited magalit sa akin ng simbahan or something. Kung ano man nangyayari pa. Oo. Yeah, there's this guy who's getting flack sa social media. Oh, si Puro Luca Vegas being arrested Again? or something. Tangina, wow, It's guys, fucking ang tapang nyo, pare. Grabe. Good job, ah. Good Wow, job, ah. gobyerno. Oh, good job, ah. Good job, pare. Kaya na. Oy, tara, nakakatakot naman tong nag-costume na to. Kulong natin sila. 2 beses. Dalawang beses. Daming maling nangyayari sa Pinas. Si Pastor Kibuloy pa, hindi, wag. Wag. Pagtanggol na. Actually, nagrarally sila parang kanina. May rally para kay Pastor Kibuloy. Tapos, as nung na-click ko, may live stream, pre. For Pastor Kibuloy? May live stream. Tapos narinig ko yung mga linya nila na sinasamon tayo dito. Sinasamon si Pastor ni Senadora Hontiveros. Para sa mga, parang hindi tayo natatakot. Pero pakita. Parang labong puta. Sige lang. Natatakot na si Torture. Jasper, nakita yan. Minimension natin si Pastor Kibuloy sa parang, mukhang marami akong ibiblip tonight. Sabi niya, Pastor Kibuloy. Ako si Pastor Kibuloy. Nag-traffic ako ng mga boy. You wait. Just you wait. This is a serious crime and I hope makulong siya. Sobrang solid kung makulong siya. Ang sarap mag-groom. Alam mo kung ako si Kibuloy, Sige, hello. pag nakulong ako, next na entrance ko sa simba ko, kunwari nakalabas na ako, tas next na preach ko, putang ina entrance ko, Dominic Mysterio, pare. Yung may darating na police van, Mysterio! Di ba? Tapos naka-hoodie siya, naka-posas. Akala ko yung 16, there's still time for Hindi. you. Okay. Hindi, yun yung gusto kong mag-entrance ni Pastor Kibuloy. Ay, kay Dominic. Mukha siyang galing sa kulungan talaga. Ang lala eh. Tapos parang hindi ko maintindihan kung ano yun, kung ba't siya pinagtatanggol na mga tao. Ano pa yung pwede pa? Like, siguro die hard yung fan. Yan yung mga fans na gusto ko, pare. Gusto mo yung Ipagtatanggol ako kahit mali. Ako hindi. Gusto ko Oy, si Andret pumatay yun ng baby. gusto ko na win over ko sila properly. Ayoko ng blind. Kasi di-deny mo sila as fans. Merong mga tao na I feel like talaga naghahanap lang sila ng mali. So I'm pretty sure like yung mga no offense sa I Am Not Big Bird, nakatawa ako. It's the silliest. Ba't sila na-offense Wala, maraming sa isang R18 na movie? maraming R16. R16 na movie. No cuts. It's still in cinemas pa. Very Now good. it's 30. I watched it. It's really funny. Nanood si Andon dahil binigyan ko siya ng ticket. Pinupuri ko na nga movie mo, Tabachoy. Pero sige. Manood ka ba? Manood ka ba? Wala. Oh, Manood ka wala. nung Pido, yung For me, Andy Life. mga For me, wrestling. Yung mga For me, wrestling. Andy Life. For me, Andy Ha? Life. For me, Andy Life. Hindi. O, tang ina nito. Yung FPW. FPW yun. Bayad Oh, nagbayad ako. Nagbayad ako both. Wow. Tangin. Wow. Oh, bakit? Wow. Both last time? Both, oh. Last time? Sabi ko, bawasan mo sa sweldo ko. Oh, sige ah. Oo. Sige ah. Oo. 1K. Tangina. Hindi yung early bird lang yung Hindi. bawas mo. Tangin. Same day ka kumuha. So, same day rate yung makukuha mo. 1,750. Nice. And, ano yung pinag-usapan natin? Putang ina. Pastor Kibuloy at kung gaano siya kaangas. Sobrang angas ni Kibuloy. Ayaw niya magpakita kasi parang ganun yung thing niya. Si Pura? Hindi, si Pastor Kibuloy. So siya parang walang ginagawa mo siya. Tapos samantalang yun nga, si Pura Luca Vega ko sa Sanda. Tapos si Jade Castro, ano mo si Jade Castro? Director siya ng Zombadings. Parang inaresto lang siya bigla daw for arson. Wow! Really?
Pare, yan talaga yung pinapahal yung mga artists na wala, yung mga nerds na to. Yung mga Na yan ang threat sa gobyerno. Yun ang threat sa bansa. Yung nagdadrag at isang direktor. Yung direktor ng Zombadings. yung nag-ama namin na lip sync. Yan ang dapat ipagbabagsakin. Ang ina nyo. Yung director nga ng Zombadings. Tangina, Yung state of director. emergency. Yung director. Let's go. State of Guys, emergency. meeting tayo. Okay? Okay. Kailangan nating arestohin yung nag-lip sync ng ama namin. Yung director ng Zombadings. Patayin sa Shokot si Remington. Yun yung actual title ng putang inang movie na yun. How threatened, pare. So, ewan ko. Hindi ko alam. So, just hearing all these things na alam mo yun, hindi pero siya... paano ka poposasan ang laki ng mga kamay Wow, mo? yun yung mangyayari. Huwag natin posasan to si Red. Taba niya eh. Yun ba yung gusto nyo marinig na jokes? Pero yun yung fear ko. Siyempre, at we are still at the mercy. Any artist here is at the mercy of anyone in power na mapikon. Yes. Yun lang talaga. Ganun tayo ka-vulnerable. So, may mapikon lang sa set ko. I'm pretty sure pwede na ako ikulong for something. Aren't we able to make fun of everything? Like make dapat fun of the meron. government? May freedom of It's so expression fucking dapat. fun. Like, oh God, that sucks. May freedom of expression talaga dapat. Well, since nangyayari na yan sa artists ngayon, kung mag-gobyerno na ako. Kasi pwede ka naman nilang padampot tas wala sila, tas mag-charge lang sila kahit hindi mag-stick. That's why makukulong ka pa rin. I'm pro-government na red eh. Wow. Yes. Inang yan. Bagong Pilipinas, pare. Kapag inaresto ako, Andren, tapos wala namang clamor na pakawalan ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Itong podcast na to, hindi ito mapupunta sa'yo. Ha? Bibigay ko siya kay Alexia. Ano ka ba? O mangyayari, alam mo yung nangyari sa Harry Potter, yung mga words naging iba? Nag-iba. Yung Red Oliero magiging Alexio Tabafunda. Diba? Sobrang fit eh. Hindi ka siya kakaalam mo dyan. Alec, Andren. Wala. Alexio Tabafunda. Tayo ng mga cool plus. Nakailang minutes na tayo kasi medyo nagme-medley na. 55 daw. Pwede na tayo mag-ano. Well, I hope sana may manood. And I hope maging successful. And I hope walang mapikon. Madami kong hope, di ba? I hope to see. Pero here's the thing. I hope the Pacific is blue. Lahat ng hopes mo when you started doing comedy nangyari. I hope to see my friend. Ano ba yan? Ano to? Di ba alam yan? Hindi talaga tayo Ano ba? Anong movie yan? Shawshank Redemption. Okay. Sa dulo. Naalala ko lang nun yung talagang yung nirape siya doon sa prison cell niya. Wow. Totoo naman, di ba? Sometimes he would push him away. Sometimes he wouldn't push them away. Yun yung actual line na yun. Yung sinabi niya na, now, I'm gonna open my fly. And you're gonna swallow what I tell you to swallow. Or else I put 6 inches of steel in your ear. Sabi niya, ano yan? Whoa. Ano yan? Sudden trauma in the brain caused the victim to bite down hard. Some say, so hard, they have to pry open the jaw with a crowbar. Sabi niya. Sabi nung nag-rape sa kanya, ano yan? Ano yun? How do you know this shit? Ano, sabi niya, I read. Don't you read? You ignorant fuck. Tapos, inupa ka dyan. Okay. They didn't rape him that night. But they put Andy in the infirmary. Okay. Favorite movie mo yun? Shawshank Redemption. Okay. Siguro nasa top 5 ko yun. Nice. Shawshank Redemption. Ganda ng kantang yun. So, manood kayo. Kung saan kayo manood na Shawshank Redemption, mapanood yun na rin ako. Sa Netflix. March 14. Tangina. Nag-standing ovation si Jasper doon. Nakita mo yung gano'n. Pero pag si Red yung sa Shawshank, medyo lalakihan pa niya yung butas. It's another 19 years for me. Tapos poster ni Macho Man. Imbis na poster ng babae. Anyways, kung saan kayo manood na Shawshank, mapanood nyo na rin. Red Oliero Mabuhay sa live March 14. Please, kung nakikinig kayo ngayon, you can search it na set reminder. Lumalabas na daw ako sa coming soon. Nice mga nakita one, na akong tags and everything. Nagpe-pretend lang si Andre na may Netflix subscription siya. Meron, kahati kami ng kapatid ko siya nagbabayad. Okay. So hindi hati. Sa kanya. Squatter ka. Okay. So guys, meron rin ako show sa March 8 sa Moe's. Yes, plenty of tickets available. Punta lang kayo sa Comedy March 8? Yes. Bukas na yun. Ha? March 7 to Friday. Kaya nga. Bukas. Bukas na yung show.
punta kayo sa comedymanila.ph. pumunta kayo. Please. Maganda yung, anong pangalan to? Greetings and salutations. Pumunta kayo sa Greetings and Salutations. Tapos magtataka siya bakit walang bumibili ng tickets sa show niya. Bakit? That's a good Greetings name. and Salutation by Andrew Bernardo. Sino mga opening act mo? Si River Cruz, Ray Mamuad, March De Leon, Lilan Lim, and Emil Buenaventura. March De Leon? Marge. Si Marge. Okay. Ayun. Ticket, magkano ticket? 500 lang, guys. Manood na kayo, guys. Supportahan natin ang local stand-up comedy because yung mga shows na yan, nanggaling din ako dyan eh. Actually, mas mura pa nga yung ticket ko kay Andrew. So, alam mo yun, parang, nanggaling talaga ako mas naghirap ako sa'yo. Yun yung sinasabi. Oh, yeah. I never doubt that, Red. Tapos, cause kunwari kapag naging, ito yung gusto ko sa nauna ako sa Netflix. Okay. Lahat na mag-Netflix after, dahil sa akin. Wala nang iba. You bow down. Fuck, I'm tired. I'm tired of being humble. Mas gusto ko na lang pala nung negative ka kanina. I'm tired of being humble, pare. This is my scene. My show. My ring. Daan mo yun. Yes. Pag na-sold out ka, sino papasalamatan mo? Ikaw, Master. Pangalan. Basahin mo. Bago matulog with Red Oliero. Yan. Yes. Yun ang pasalamatan mo. Then, joke lang. Sana manood kayo. Please don't let it fail. Please. Yung Netflix, it's not. It's gonna fail. And everybody will laugh at me the wrong way. Not the way that I intended with my material. Iiyak ako sa therapist, sabihin nila, there's a clown in town. His name's Pagliacci. You should go watch his show. Make you feel better. But doctor, I am Pagliacci. I am Red Oliero. I am. There's a comedian in town. Siya yung unang Netflix homegrown Filipino comedian. Panoorin mo sa Netflix, pare. Gaganda yung pakiramdam mo. But doctor, I am Red Oliero. Anyways. And the sana manood kayo, please. Hopefully, it opens up doors for a lot of other people. Or, people could hate it so much that they wish another person would get a shot. That would also be magiging the room show of stand-up. Mas maayos. Anyways, thank you so much. Comedymania.ph. Also, may show din tayo sa April 6 if you wanna check that out. Tickets should be available din. Comedymania.ph. Thank you so much, Andren. Guys, pwede na tayo matulog. Alright. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.